Mula ulit kay Melvs Castle mga kapatid. Basahin natin tong title, tingnan nyo. Xi Jinping nayayabangan kay Trump. Gera ang kapalit pag nang aresto ang US ng Chinese. Si Biden naputukan, sabing ganon mga tol, no? Xi napipikon na sa US dahil sa panghihimasok sa South China Sea. No, yan ang sabi dito sa title na to, pero syempre panonoorin natin to at bibigyan natin to ng reaction. Sa mga hindi pa nakakaalam, no, nabunyag ngayon mga tol na meron palang US Task Force Ayungin. No, mga sundalo yan ng Amerika na nakatalaga para tutukan at pantayan mga tol yung mga sigalot dito sa West Philippine Sea, at nakapangalan nga sila sa isang teritoryo ng Pilipinas na kung tawagin natin Ayungin Shoal, kung nasaan mga tol ang BRP Sierra Madre na madalas nagkakaroon ng tensyon. Diba? Madalas nagkakaroon ng habulan, lalong-lalo na kapag meron tayong resupply mission. Pero ito, panoorin natin to mula rito kay Melvs Castle. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify kapag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Nakakatakot ang balitang ito. Chinese President Xi Jinping pinagbantaan sa muka si outgoing President Joe Biden. Pero parang ang pagbabantato ay para talaga kay President-elect Donald Trump dahil sa pangingialam nito sa South China Sea, West Philippine Sea. Wala na hindi na nila pwedeng paulit-ulit sabihin yan yung pangengelam. Hindi na nila pwede paulit-ulit sabihin yan. Wala na silang malilin lang. Diba? Kasi normal naman mga tol diba? Sa mga magkakaalyadong bansa na nagtutulungan. For example na lang mga tol, yung gera ng Ukraine at Russia. O di ba? Ando doon tumutulong ang mga kaalyado ng Ukraine, at tumutulong din naman ang kaalyado ng Russia. O di ba? Sa Israel at sa kalaban sa mga laban sa Houthi, Hezbollah, Hamas, Iran, di ba? Ando doon tumutulong pa rin mga tol ang Amerika. Masasabi ba nilang panghihimasok 'yon o pagpapakita ng pagtugon sa kanilang commitment, no, na tulungan yung kanilang mga kaalyadong bansa. So ganito rin yun mga tol, ang ginagawa ng Amerika, dahil alam naman natin kaalyado natin yan. Meron tayong Mutual Defense Treaty. Diba? Isa pa mga tol, syempre meron ding ibang kaalyado ang Amerika dito tulad ng Taiwan, Korea, diba? Japan. Marami silang kaalyado rito. Dito binalaan ni President Xi si President Biden. Gusto ko wag kayong makikialam sa issue sa South China Sea. Parang Ang kulit no? Gusto ko wag kayong makikialam sa issue ng South China Sea. Sagot ng Amerika, sino ka? Gusto ko wag kayong makikialam sa issue sa South China Sea. Parang pinaparinggan talaga ni Xi na sabihin mo yan kay Donald Trump. Eto na nga si Trump magpapataw ng 60% tariff, no, sa mga produktong galing sa China, mga tol. Alam naman natin kung ano magiging epekto nun. Nagbabala rin si Xi patungkol sa posibleng pagtulong ng Amerika sa Pilipinas sa pag-aaresto ng mga Chinese. Wag na wag kayong makikisali sa gulo ng Pilipinas sa China. Binalaan na nga ni Biden ang China na makikialam sila at tutulong sila mga tol, susuportahan nila ang Taiwan kapag yun ay inatake ng China mga tol. Kaya tingnan mo, kahit na napakaliit na bansa ng Taiwan, napakaliit lang yan mga tol, malaki pa Luzon dyan, kitang-kita nyo naman sa mapa, di ba? Tignan nyo mga tol, paulit-ulit na pinapalibutan sila ng China, paulit-ulit silang pinapaliparan ng mga eroplano, paulit-ulit na nagpapakita ang China ng puwersa nila. Pero hanggang dun na lang yun mga tol. Hindi naman nila magawang atakihin kasi alam nila merong backup Diba? Alam nila merong kakampi to Takutin na lang natin, sindakin natin. Pag sumuko yung presidente, panalo na tayo. Diba? Yan ang problema mga kapatid. Hindi sumusuko yung presidente ng Taiwan, pumapalag din. Gusto ni Xi Jinping na walang mababago. At ilang beses kasi nitong sinabi ang salitang unchanged. Diba? Yun lang naman ang problema mga tol Kapag ang presidente ng isang bansa ay sinisindak nitong China, kasi yun talaga estilo nila, yun talaga ang nila, taktika nila At nagpasindak naman, like for example, yung nangyari dun sa nakaraang administrasyon natin, diba? Nagpasindak Sabing gano'n, pwede ba kaming mina ng langis, 'di ba? Dito sa may sa West Philippine Sea.
Sabi, no, don't do that. Or we're going to have a trouble. Nakarinig ng trouble, mga tol, na-shock daw sila. Ayun, di ba? Naging kaibigan natin sila. Friendship na lang. Walang nangyayaring harassment dati, pero kontrolado nila tayo. Eh di ba, hindi pa nga nakakaupo si President Donald Trump nagbabanta na to sa China na ibaban lahat ng produktong galing sa mga Chinese. 我刚刚举行了大选， The United States has just had an election. 中方致力于中美关 China's 系 goal of pursuing a stable, healthy, and sustainable China-U.S. relationship remains unchanged. 稳定原则没有变，坚定维护自身主权安 Its position of resolutely safeguarding China's sovereignty, security, and development interest remains unchanged. 全 Hindi pa rin daw nagbabago, mga tol. 发展利益的立场没有变。 Dito kinain talaga ng buhay ni Xi Jinping si Joe Biden. Tapos yung mga sunod na nangyari, parang pinaplastic na lang ni Biden si Xi Jinping dahil wala na itong masagot. These conversations prevent miscalculations, and they ensure the competition between our two countries will not veer into conflict. Be competition, not conflict. That's our responsibility to our people, and as you indicated, to the people around the world. We are the most important alliance or most important relationship in the entire world. And how we get along together is going to impact the rest of the world. And so, our two countries cannot let any of this competition veer into conflict. Posibleng ngang Meron silang computation di ba? Sa ekonomiya yon, kung sino ang pinakamaunlad sa kanila pagdating sa pinakamalakas na militar, di ba? Competition nila yon, pero hindi magkakaroon ng epekto yung competition na yon, mga tol, sa kanya-kanya nilang mga commitment, sa kanila naman nilang sinusuportahan o alliance. sumiklab ang World War III bago maupo si President Republicans claim Biden trying to start World War III before Trump takes office. No, sabing ganun. Pero parang totoo nga no, kasi tingnan mo bago pa man umaupo si Trump no sa White House, pinayagan na ni Biden ang Ukraine na gumamit ng missile kontra sa Russia, which is na pwedeng magsimula nga ng WW3. elect Donald Trump. Bakit? Bukod sa magkakagera raw sa South China Sea pag may inarestong Chinese, pinayagan na ni Joe Yan. Biden ang Ukraine na gamitin ng long-range ballistic missile pambomba sa Russia. Inuudyokan ni Joe Biden sa President Zelensky na sige, tirahin mo ng mga missile ang Russia. Kumbaga bago siya umalis, no, bigyan muna kita Trump ng problema mo. Trump, bigyan muna kita ng problema mo. E paalis na si Biden 'di ba sa White House, pero tila pinapalala pa nito ang gera. Digmaan sa Russia, tensyon sa West Philippine Sea. України – це план перемоги, який я представив партнерам. Одним з головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Kaya nga yung Russia ngayon, mga tol, di ba, nag-mass produce na sila ng nuclear resistant bomb shelter. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Permission for the relevant actions, but strikes are not made with words. No, di na daw sila magbibigay pa ng babala, mga tol. Mangyayari na lamang 'yon. Such things are not announced. The missile will speak for. Bigla-bigla na lang, mga tol. Yun ang sabi. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково. Glory to Ukraine, Слава sabi Україні. ganun. Lahat nga nakatutok kay Donald Trump. Paano i-handle nito ang mga gera at kaguluhan sa iba't ibang parte at panig ng mundo? Dito natin makikita kung gaano siya katindi. Ang tanong, masusolusyonan ang tiyato ni Trump o mas lalong lalala pa ang mga problema? Ano sa tingin niyo? Pero yun mo, no, bago umalis si Biden, no, bago siya aalis ng White House, is parang lalo niyang pinalala, no? Pinayagan niya na yung Ukraine na gumamit ng missile. Na alam naman natin, mga tol, kapag yun ay nangyari, ay tutugon ngayon ng itong Russia ng pwede ng nuclear strike din dahil nga inaprubahan na ni Putin yung bagong nuclear doctrine nila. Diba? Tapos ngayon nagpa-mass produce pa siya ng
nuclear resistant na bomb shelter. So, makikita na talaga nating iba ang haharapin ngayon ni Donald Trump pag naupo na siya. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.